Sa totoo lang, napakabait talaga ng Diyos dahil binigyan niya tayo ng mga gulay at prutas na ang benepisyo sagad hanggang buto. Katulad ng langka, lotus, ayos ang buto-buto. Nangingilabot ka ba sa litratong ito? Parang balat na butas-butas na meron pang maliliit na itim na buto. Kung oo, meron kang trypophobia o yung takot sa mga itsurang butas-butas. Pero edited lang pala ito dahil ang di manoy butas-butas sa balat, hinango lang pala sa parte ng lotus kung saan naroon ang mga buto nito o yung tinatawag na lotus pod. Dito sa Barangay Bugawas, Dato Odinsin Swat sa Maguindanao, ang mga lotus pod hindi kinatatakutan o pinandidirihan, kundi panlaman tiyan. Ang tawag nila rito, sawa. Ang lotus, karaniwang tumutubo sa mga ilog at sapa. Kapag dito sa amin, dito malalim ang tubig, pwede kang magbuha dito. Itong pagbunga nito, wala nang season. Ganito ang pagpitas. Oh, ganitong balatan para kainin. Sarap. Sa sobrang daming araw ng sawa tuwing tag-ulan, peste na ito kung ituring, pero biyaya para sa marami. Dahil mula ugat, dahon, hanggang buto ng bulaklak o yung pod, may pakinabang, pati ubod, kinakain ng hilaw. Ang talbos o dahon, sahog sa ulam at ang buto o yung nasa lotus pod, pwedeng papakin na parang mani. Ang lasa na pag matanda itong tinatawag na sawa, mapait, ganito kaliit, ito matamis. Si PO2 Lasdak Mandaragon, specialty raw ang pagluluto ng ubod at talbos ng sawa na ipinansasahog niya sa ginataang dalag. Luluto po tayo ng ginataang dalag na may halong ubod ng sawa. Ipipiga po natin itong kinudkod na nyog na may kasama o may halong dilaw na luya. Oil. Tamang-tama talagang lasa niya ito. Itong dahon niya, parang pitseri ng niya, lasa. Iba may nyug, no? Ito masarap talaga ito. Baka hindi po nila nasanayan itong sawa. Natatakot po baka maaaring makakalason o hindi. Dito kasi nasanayan namin yan. Maging gulay o yung kinakaing hilaw. Ang sawa, ibinibenta rin sa tabing kalsada sa halagang 5 piso kada 6 na piraso. Paniniwala ng tinderong si Harom, nakagagamot ito sa iba't ibang klase ng sakit. Sabi nila, gamot lang daw sa sa diabetes, arthritis, saka bulati, cancer. Nakakatulong siya para sa mga taong may diabetes, mataas sugar, kasi mababa ang glycemic index. Ibig sabihin, pwede siyang kumain yan na hindi siya nag-worry na tumaas ang sugar niya. And meron din siyang anti-inflammatory properties. Wala pa talagang tinatawag natin na evidence-based studies, no? Pero may mga case studies, may mga nagpapatunay na nakatulong sa kanila yung mga ganyan alternative medicine na tinatawag. Sa palengke naman sa Cebu, ang mga balat ng isdang mulmol o parrot fish na madalas itinatapon lang ng mga tindero, pinapakyaw ni Tatay Alfredo sa halagang 25 pesos kada kilo. Pwede na bilad kaning kuha nindot guwapa nga labas. Una na to nga kuhaon kaning imbis. Naman pugka ni sir. Pugka na sa kaiba ng tubig. At ibinibilad sa loob ng 5 hanggang 6 na oras. Pagkatapos, ipiniprito para gawing fish skin chicharon. Sa una sir, trabaho ko na sa una. Ya amo ra mailabay. Ya ingon man nga pwede mabuwad. Ya among suwayan og buwad. Ang benta ni Tatay Alfredo ng kanyang fish skin chicharon, 600 pesos kada kilo. Mas mahal pa kesa sa chicharong baboy. Mas healthy raw kasi. Hindi naman malansa. Sakto lang ng timpla. Malutong. Ito, panalo. Ngita nako sa panit di kay dako. Kanang gamay ra kay ginagmay ra nako gud. Nya usay wala. Kay
mo palit ra mo ko sa karbon og nay ka ng panit og way magpili wala may panit. Isa pa sa mga masarap nguyain at papakin, mais. Inilaga o inihaw. Pero sa bayan ng Tiwi, sa Albay, ang mga matanda ng mais o yung matigas na ang butil, minimerienda rin at ginagawang inabuhang mais. Si Nanay Soledad na lang daw ang natitirang nagluluto nito. Hirap bago sarap kasi. Bago ito matikman, sa pagluluto pa lang, inaabot na ng magdamag. Ang mga ngipin o butil ng matatandang mais, tinanggal sa palukpok, ibinilad hanggang natuyo. Para lumambot naman, pinakuluan sa tubig na may abo o apog sa loob ng 5 oras. Kung walang abo, apog. Bakit nilalagyan ng apple dito? Para maalis yung balat. Ito raw ang magpapahiwalay sa pinakalaman ng butil ng mais mula sa balat nito. Tatanggalin na natin itong mais para mahugasan. Lagyan ng tubig. Lutuin uli. Para mas maging malasa, pinakuluan ni Nanay Soledad sa gata ng nyog at saka tinimplahan ng asukal. Napakasarap ng lasa at hindi na lasang abo. Nakatikim na ba kayo ng Bicol Express na ang sahog buto ng langka na kung tawagin nila rito, pisog? Tia Marites, pwede tabi pahagad ki pisog ki langka. Ang pisog o buto ng langka, hinihingi lang daw ni Ann sa kanilang mga kapitbahay. Salamat tabi. Ito po sa amin pangkaraniwan lang yung Bicol Express, inalagyan ng sile, tapos yun na. Yung Bicol Express po ay linagyan ko siya ng twist. Yung buto ng langka po, linagay ko. Mahilig po talaga ako sa langka. Pinakuluan sa tubig ang pisog o buto ng langka para lumambot. Pagkatapos hiniwa ng maliliit para mas madaling nguyain. Gigisa na po tayo. So pagkatapos nating ilagay lahat ng ingredients, huli ko ang ilalagay yung buto ng langka. Ang sarap. First time ito na matikman kong Bicol Express. May ingredient na buto ng langka. Very unique ang lasa kasi meron siyang lasa nung nati. Tama-tama ang anghang. Masamang magtapon ng grasya, lalo't hanggang sa kaliit-liitang parte ng pagkain pwedeng sulitin. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.